Gagawa tayo ng masarap na tofu and kangkong balls. Narito ang mga sangkap. I-drain at i-mash ang mga tofu. Dito guys ay aalisin natin ang mga excess water. Ayon sa kasaysayan, ang tofu ay nagmula sa bansang China more than 2 centuries. Sinasabing ang kauna-unahang production ng tofu ay nagsimula noong 200 to 220 BC, na nakarating naman sa bansang Japan in the 8th century. Aksidente lamang ang pagkakaimbento ng tofu. Sinasabing may isang cook na sumubok maglagay ng flavoring sa soybeans with a type of seaweed called nagari and end up making bean curd by accident. Mayroon ding mga famous tale na nagsasabi ng pagkakaimbento ng tofu. Ayon sa tale, ninais ng prinsipe na gawin ito upang siya ay maging immortal. Hindi man nagbigay ng eternal life ang tofu, kagaya ng pagnanais ng prinsipe, ang sarap namang ibinibigay ng tofu ay isang worthy consolation prize. Ang prinsipeng ito ay si Prince Yuan of Han Dynasty. Ang buhay ng tao parang tofu. Sa umpisa, walang lasa. Ngunit kung lalagyan natin ng flavor, ay nagiging makabuluhan na ito. Hiwain sa maliliit na piraso ang mga kangkong. Kangkong ka ba? Bakit? Gusto ko kasi lagi kang nakagapang sa kandungan ko. Alam nyo ba guys na ang kangkong has mild laxative properties that can be used to treat indigestion and constipation. Hiwain sa maliliit na piraso ang mga sibuyas. Maraming archaeologists, botanists, and food historian na naniniwalang ang sibuyas was originated in Central Asia. Ito ay pangunahing pagkain ng karamihan noong sinaunang sibilisasyon. Lubhang mahalaga rin sa mga ancient Egypt. Dahil sa Egypt, onions were considered to be an object of worship. The onion symbolized eternity to Egyptian. Kaya naman ito ay kanilang inililibing kasama ng kanilang pharaoh. Nakikita ng Egyptian ang eternal life in the anatomy of onion, dahil sa taglay nitong circle within a circle structure. Kung bago pala kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit that notification bell para updated kayo palagi sa aking mga video. Ilagay ang itlog. Tip lang guys, huwag nating direktang ilalagay ang itlog sa mga sangkap dahil minsan nakakabili tayo ng sira o bugok na itlog. Okay. Maglagay ng harina. Alam nyo ba na ang ina ni Rizal o si Teodora Alonso ay mayroong maliit na tindahan sa ilalim ng kanilang bahay at may gilingan ng trigo upang gawing harina. Maglagay ng seasoning powder ayon sa inyong panglasa. Maglagay din ng salt and pepper to taste. Haluin nating maigi para magpantay ang mga flavors. Kung may mga request pala kayong recipe, comment down na lang at susubukan nating gawin yan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ang tofu na ating main ingredients ay maraming benepisyo sa ating kalusugan. Ito ay nakakatulong upang tumibay ang muscles ng ating katawan, gayon din ang ating mga ngipin. Nakapagpapaganda rin ito ng kutis. Bilugin ang mga pinaghalo-halong sangkap ayon sa inyong nais na laki. Bibilisan ko na ang pagbibilog guys at nagugutom na rin ako. Sa mainit na mantika ay ilubog ang tofu and kangkong balls. Make sure na hindi dikit-dikit o crowded ang mga piniprito upang makatiyak na ito ay magiging malutong.
From time to time ay halu-haluin ang ating piniprito upang matiyak na pantay ang kulay. Speaking of pantay, pwede tayong magmahal ng sabay, pero aminin mo, hindi mo kayang magmahal ng pantay. Kaya naman, para hindi makasakit ng damdamin, ay maging stick to one ka na lang. Stick to one ka na lang? What? Kapag na-achieve na natin ang light golden brown na kulay, ay maaari na natin itong hanguin. And we're done! Luto na ang ating tofu and kangkong balls. Hanggang sa muli!